Nadine Lustre, humaharap sa backlash sa pag-endorso ng online casino. Nawalan ng 1 million followers. Sigaw ng netizens na mga magulang, hindi na role model si Nadine. Ang award-winning na actress na si Nadine Lustre ay kasalukuyang nakakaharap sa isang malaking backlash matapos niyang i-endorse ang isang online gambling casino. Ilang araw nang nakalipas, nag-post siya ng larawan sa kanyang opisyal na Facebook account na nagpapakita sa kanyang sarili na may hawak na cellphone na may online casino app na nakadisplay sa screen. Sa caption, inanunsyo niya ang paglulunsad ng app na pagsusugal at mga opisyal na platform nito. Iba-iba ang reaksyon ng kanyang mga followers kung saan marami ang nagpahayag ng pagkabigo at hindi pagsang-ayon. Bagamat suportado ng ilang tagahanga ang kanyang desisyon, ang iba ay halatang nagulat at nabalisa. Malaking bilang ng mga netizens ang nagpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa kanyang pag-i-endorso, lalo na dahil itinataguyod nito ang pagsusugal, isang ugali na pinapaniwalaan ng marami na nakakasama, particular sa mga kabataan. Ang reaksyong ito ni Nadine ay marami ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat sa pagkakasangkot niya sa pag-promote ng online na pagsusugal. Medyo shook ako. Di ko expected na mag-promote ng ganito si Nadine. Nakakadismaya. Unfollow na kita, saad ng isang netizen. Hindi ka nakaka-aesthetic, President Nadine. Ayaw ko na sa iyo. Marami pang iba ang nagbahagi ng kanilang mga saloobin na nagsasabi na nakakadismaya na makita ang isang taong minsan nilang hinahangaan na nag-endorso ng isang bagay na napaka-controversial. Dagdag pa ng isang netizen, "She's Nadine. I support her as actress rights, but not the wrongs gaming like this." Kidding aside, she claims to be careful and associating herself to brands, tapos biglang may ganito. Sobrang nakaka-turn off talaga. Mag-left na ako sa iyong follower, saad ng isang netizen. Tinukoy din ng maraming tagahanga ang mga mapanganib na implikasyon ng pagkagumon sa pagsusugal, lalo na sa Pilipinas. Ang mga komento ng netizens ay sumasailalim sa marami na nag-aalala tungkol sa madaling pag-access ng online na pagsusugal. Kaya napaka-ironic ni Nadine knowing na picky siya sa endorsement and then now umuo siya sa ganyan. It's just money after all, dagdag pa ng isa. Ang pag-i-endorso ay pumukaw ng matinding emosyon, particular na dahil sa lumalalang problema ng pagkagumon sa sugal sa Pilipinas na kinukonsinti ng ating ibang Pilipino. Ang mga isyu na nauugnay sa pagsusugal ay humantong sa maraming problema sa lipunan, kabilang ang krimen, mga scam, pagnanakaw at maging ang prostitusyon. Dahil ang ilang individual ay bumabaling sa mga illegal na aktibidad upang pondohan ang kanilang gawi sa pagsusugal. Ang pagtaas ng online na pagsusugal ay nagpadali para sa mga tao na ma-access ang mga platform ng pagsusugal na nagpapadala ng mga isyong ito. Ang mga netizens at mga magulang ay nagpahayag ng kanilang mga pangamba na nag-i-endorso si Nadine na maaaring maka-impluwensya sa mga kabataan na tignan ang pagsusugal bilang normal at katanggap-tanggap. Samantala, nawalan ng halos 1 million followers si Nadine mula sa kanyang Facebook, IG, TikTok at iba pang social media accounts. Dahil sa sigaw ng publiko, marami ngayon ang nananawagan sa mga celebrity, lalo na sa mga may malawak na follower tulad ni Nadine, na maging isang mas responsable sa mga produktong ini-endorse nila. Ang ilan ay umabot pa sa pagsasabi na ang pag-i-endorso sa mga platform ng pagsusugal ay hindi lamang nakakapinsala sa mga individual, kundi nakakapinsala din sa lipunang Pilipino sa kabuuan.